Wow, sound. Walang sound. Well, I feel good, good, good. Well, I walang feel sound. good. Oh, yes, Wala kang my sound yung Lord. una. Because sound there's yun. something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love Pag sinabi good, kong good, good. Ako nung sabi ng blessing. Yeah, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve, oh yes, my Lord. Because There's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good, good, good? Do Blessed Thursday evening, Team Focus. Welcome back to your favorite evening program every Thursday. Once again, I am your host. I am Brother Maki along with Sir Dominic, Brother Steven, and Brother JJ. And this is Staying Alive. Kamusta po kayo? Roger, sound check. Medyo mahina. Alam mo, patayin mo na. Yun, oh. Yan. Medyo nagkakaroon ng problema ata yung speaker natin. Ito ba yung speaker natin sa church? Ito isa. Ito, sa juniors. Baka pwedeng patayin mo na. Magandang gabi bukas sa inyo lahat. And medyo mo na lang, tanggalin mo na lang, gitna mo na lang yung isang speaker monitor natin kasi medyo lang siya sa pakinggan sa tenga. Biglang lalakas eh. Well, anyways, ay magandang gabi po sa inyo lahat, Team Focus. And I hope that everybody is ready and everybody is excited once again para sa panibagong episode ng ating pong programa. Tuloy-tuloy ang ating pong programa at talagang malamig dito sa Amerika ngayon. Di ako na-inform. Di ako na-inform. Hindi ka na-inform. At ako po ay naniniwala na pagpapamalayan tayo ng Panginoon. Lalo siyang ninervous sa lamig. Luzon, Visayas, Mindanao, North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to the program of the Baptist Church of Taguig Christian Soldiers Impact. Big shout out sa lahat ng mga Team Focus na nanonood ngayon. Amen. Sa lahat ng mga Team Focus leaders and sa lahat ng inyong mga members, sa lahat ng mga area leaders, and of course sa aking area Southeast family, ang Chosen Generation. Shout out sa inyo. Hindi ko alam kung may interest pa kayo. At shout out din sa maingay sa Google Meet natin. Mamaya babatiin ko. Kalma lang, baby. So Wait lang. at of course, shout out din sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon. Kayo man ay napasahan ng link, di man kayo kabilang sa grupo, pero you are very much welcome here sa ating pong programa. And of course, syempre, shout out sa aking mahal na asawa, Mami Shoben, Baby LG. I'll see you later. Alright, so let's go. Let's proceed with our program. Pero syempre bago yan, babati muna itong mga kasama ko kasi sa sobrang ginaw talaga ng panahon ngayon, talagang giyang excited mo ate. Sir Dominic. Amen. Magandang gabi ulit. Magandang gabi ulit, Team Focus. And of course, sa mga member po ng The Baptist Church of Taguig, magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, shoutout din po kay Pastor Hill, shoutout. Magandang gabi po. And shoutout din of course sa mga sinendang ko ng link, sa mga young people ng Tribe of God. I hope you're watching. And sa mga young people, Trixie and of course John Debs, I hope you're watching. Shoutout sa inyo. Please stay tuned. Maganda yung topic natin. I hope kayo ay excited sa ating program. Topic ngayon pong first quarter ng 2026. Yan lang po, magandang gabi ulit, Team Focus. Brother Steven. Amen. Malamig na gabi po sa bawat isa. Grabe.
Sobrang lamig dito. Ayan, so magandang gabi sa bawat isa, sa lahat ng mga nanonood dyan sa Facebook Live and ganun din sa Google Meet. And syempre, gusto ko rin shoutout yung aking grupo, Valiant Ehud. Ayan, gising-gising na tayo. Medyo tahimik tayo itong mga panahon natin. Tahimik eh. Pero Tahimik ba, shoutout sa tahimik? kagrupo. Busy. Shoutout sa dalawa kong kagrupo dito na nag-iingay sila. Si Emil and si, pangalan nito, Joshua. Si Pambira. Joshua Bines. And ganoon din pala kay anong pangalan ng isa? Si Harold. Yan, shoutout kay Harold. Si Yan. Harold. And syempre, Rod, gusto ko rin- kumusta Rod? Kilala ka yan? Si Harold. And gusto ko rin shoutout yung aking family, kay mama and kay papa and kay Gab na nandiyan nanonood. Ganoon din sa kuya ko. Nanonood Yeah, yan, yeah. sir. Nandyan yan? Nanonood yan. Ano dyan? Pabiyahan ka. Kaya Alip! Di nila nakikita. Hanggang alas 4 yun sila nila bayaw nung kakagabi. Oo, fellowship kami, sir. Kasama ka ba doon? In-encourage ko sila, sir eh. Kasama ka doon? Kasama ka doon? Oh, Pastor Kinis, kung manonood po kayo, yung kapatid po ni Steven, si Philip Lumentira. Ay. Diyan lang po yan, nakadako yung barko nila, malapit po sa simbahan Malapit lang ninyo. yun. Kapit bahay nyo lang po yan, Pastor. Bakit lang po Kalip. sa simbahan? Pakiimbitahan po, Lumentira po ang apelido. Hanapin ka sa linggo. Hanapin niyo po yan, Pastor. Ligtas na po yan. Sige, Jay. Ayun lang po. Ayan, at maraming salamat po. Good evening sa Ayan, lahat wala kang baka Focus. sinasabi. Ayan, Sunday Maraming school salamat. teacher yan. Sorry. Ayan mga bata. Hello po. Ayan. Hindi. Shoutout pala kay Brother Ruben, no? Sir Ruben. Brother Ruben, Bali, shoutout sa'yo, ha? Ayan, Ang pero shoutout po pamban- sa iyo, Team Focus, sa mga nanonood dyan sa Facebook Live at yung mga kasama natin sa Google Meet. Shoutout din po syempre sa aking pamilya. Yan, si Aris at si Jeremiah. Papunta na daw sila ngayon. Hindi ko na alam kung pupunta ba Hindi, nakikita talaga. ko sila eh. Oo nga. Yes. Ayun. Sa- no. Sana Ay, marami. habang, porket Ay, no, hindi no. ka late ngayon. Stat maaga kayo dito. Okay. Pero yun po, shoutout. I hope that you will enjoy. Maganda, tama po yung sabi nila. Maganda po yung ating lesson ngayon. At sana ay may matutunan kayo. Amen. Yeah, and sa lahat pala ng mga kasamahan po natin na nasa Google Meet, Sir John, pakitingin mo na yung mga nasa Google Meet natin dyan. Kamusta kayo? Mga nasa station. Yun, ang sobrang dami, ha? Dami nga. Hindi, mamaya pa yung bumibuelo pa yung mga yan. Yan. Shout out doon sa Station. sa Agdon Station. Yan, shout out sa inyo. Yan. May sped silang kasama. Bigyan. Palmahin nyo nga yung tribe leader. Kaya nga nagkakasakit sa tiyan. Halik mo yan. Okay na, partner. Jim, ngayon lang Okay kita nakita, Jim. Okay, teka lang, kausap ko pa eh. Ano ka ba naman? Kinakausap ko, inaanpin mo eh. Pumunta ka ng linggo, Jim. Sino? Si Jem nasaan? Ayun. Yan, Siguro. si Jem, Ayun, oh. yan. Jem, yan. Hindi, pupunta yan kasi Victory Sunday. Ay, oo, Pupunta tama. Pupunta yan. Jem, di ba Jem? Thumbs up, Jem, kung pupunta ka sa linggo. Huwag ka yan. Thumbs up. Huwag ka magsinungaling. Kay Kita Lord yun, ka ha? nag-thumbs up. Madaming nakakita. Yan. Shout out sa inyo. And kay Brian. Shout out kay Shout Brian. Yan. Area namin, At Southside. Southside. Yeah, Southside represent. Reppin Southside. Brian, unang banat. Mamaya. Ano bumanat? Yeah, so, shout out sa inyo lahat. And of course, sa lahat ng mga kasamahan natin ng mga kapatiran natin dyan ay isang malaking shoutout sa iyo. Salamat kapatid na Jiro. Yan. And kasi pag mga gantong panahon, salamat na. Parang hindi parang pati siya kailangan yata. Kasi kinuha ka agad. Ibababa ko pa. Yan ang pangit pag inaabutan ka ng kape. Ikaw lang yung may hawak nung yung handle. Hawakan mo talaga dun sa... Anyways, ako po ay naniniwala na ang topic natin ngayon ay patungkol pa rin dito sa Living with Purpose. And of course, shout out sa ating mga studio live audience, no? Mga full-time staff ng ating simbahan at ang ating deaf and mute ministry na nag-aantay pa ng deaf. Yan. At Giro alam, lang ang sign nila. hindi ba kasi niya naririnig kaya wala ka pang audience? Si Giro na lang at saka si... Ha? Si Jiro? Hindi, iba yan. Ang dyan kay Jiro tsaka kay Ed, ha? Ganyan yung side naman. Alien. Well, anyways, magandang gabi ulit, Team Focus. At sabi nga ni Sir Dominic kanina, ay maganda ang topic natin for the first quarter. It's all about living with purpose. And ako'y naniniwala na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Okay? Do it for Him and live for Him. This is how we do it dapat, young people. Okay? This is how...
Ay, wag na wala. Sorry. Hindi, totoo yan. Alam nyo, bilang isang kabataan, dapat masanay kayo sa ganyang klaseng galawan. Alam nyo, mahirap sa panahon ngayon, pasikatan eh. Yes, sir. Ito. Yes, sir. Raw. Parang nasa CR. Oh, parang nag-flash yun ah. Yun nga eh. Kalimutan mo ata. Hindi, alam mo sa totoo lang sa panahon ngayon, pasikatan, even sa mga adults, ganun din eh. Pasikatan na pag may pera ka, mas may pera yung isa. Pag sikat ka, mas sikat yung isa. Pag nagsabi kang mayaman, mas mayaman yung isa. Pag nagsabi kang joker, joker yung isa. Diba? Mga ganun ba? Kumbaga, sa panahon ngayon, parang ano eh, let me open this lesson natin pag-uusapan with this introduction. Alam mo ba, para makarelate talaga ng maigi itong mga kabataan, kasi I'm trying to make a lesson, Sir Dominic, Brother Steven, and Brother JJ, at sa mga manonood. Nanalangin talaga ako ng lesson na yung makukuha ko yung attention ng mga kabataan eh. It's because of the reason ayoko masayang yung lesson at wisdom na binibigay ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na lumabas na si Blue's Clues. Yan na. Yan. Ako'y naniniwala na etong bagay na ito pagpapala. Alam nyo, ganito yan. Our lesson ngayon pag-uusapan natin that purpose, yung patungkol sa purpose, isn't a where. Okay? Ibig sabihin where or lugar. Hindi lugar ang tinutukoy dyan, kundi how. Kasi nga, ang sabi ng Bible, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord. So, it's not about the where, team focus. It's about the how. Okay? Kasi, living with purpose doesn't mean, ito ang tatandaan nyo, team focus ha, living with purpose doesn't mean that you are doing big things. No, hindi. Amen. Pag sinabi mong living with purpose, hindi kailangan malaking bagay ang gagawin mo. Kaya nga sinimulan ko to kanina sa yung tipong pasikatan ba? Yung sabi ko nga sa inyo eh, pag may bagong technology yung isang kabataan, dapat may bagong technology rin yung isa. Dapat may ganito din, dapat may ganyan din. So as you can see, team focus, you are living in a world na ang purpose ng buhay ay naaayon kung nasan ka nakapwesto. Okay? Ito yung pwesto mo status symbol. Yan. Yung kumbaga, ito yung estado ng buhay mo. Pag nandiyan ka sa ganyang klase ng estado ng buhay mo, kumbaga, dun mo masasabi that you are living with purpose, which is very wrong. If you're going to take a look on the text that we've just read, Colossians chapter number 3, verse number 23, hindi sa where tinutukoy yung pagpamumuhay ng merong purpose, kundi sa how. Because, pag sinabi nating you are living with purpose, ang usapin dyan ay ang ginagawa mo. Hindi kung saan ka nakatapak. Oh, di ba? Katulad niyan, ang tanungan ngayon sa mga kabataan, bago ka makilala ng mundo, sino ka ba? Nasaan ka ba? Nasaan ang estado ka ng buhay? Nasaan ka sa larangan ng social media? Nasaan ka sa larangan ng ganito? Nasaan ka sa larangan ng ganyan? Puro nasaan. Pero hindi pinag-uusapan kung ano ang ginagawa mo. Kaya nga nami-misinterpret at maraming kabataan or teenagers ngayon ang namumuhay without any purpose in their life because the talk is more about kung nasan ka. Mali, team focus. Pag living with purpose ang usapin, if you want to talk about your life with a purpose, ang tanong, ano ang ginagawa mo? Oh, tinan mo ngayon, makikipagsabayan ka sa mundo ngayon. Ang mundo ngayon, katulad kanina, ang ganda ng pinag-uusapan namin sa Baptist Lunch kanina ng BIG. Ang ganda ng pinag-uusapan namin kanina sa Baptist Lunch, pambira. Yung Bible, yung effectiveness ng salita ng Diyos as a filter of the noise of this world. Na alam mo ba, Sir Dominic, Brother JJ, Brother Steven, sa larangan ng pakikipagsapalaran ng mga kabataan ngayon sa mundo, para kang naghahanap ng wifi sa isang mall. Oh yeah, I'm telling you. O, di ba? Minsan tuwan-tuwa ka. Biglang mag-a-appear yan na may signal tas may question mark. Ibig sabihin, may available na wifi.
pagpasok mo sa mall. Ang problema, pang ilang tao ka nang pumasok dun sa mall na yun. And you are trying to make a connection with the Wi-Fi of the mall. Iilang kayo na nasa mall? Libo kayo. And masaklap niyan, refresh ka ng refresh. Oh, refresh, connect, open link, sign in dito, sign in diyan. Ang dami mo nang pinagsa-sign inan. Ang ngayon, ang problema, dahil pasok ka ng pasok, ipinipilit mo yung sarili mo na makapasok ka doon sa wifi ng mall, sa dami ng nakakonect ngayon doon. Ang masaklap nun, nakikita mo, nag-aaksaya ka na ng oras. Na kung sa una pa lang sana inisip mo, pambira ko nga, may available. May wifi na available. Makikipagsapalaran ka sa libong tao. Sabi ko nga, pang ilan ka na pumasok dyan? Ang standard opening ng mall is 10:45 to 11 ng umaga. Pang ilan ka? Anong oras ka dumating? Alas 5 ng hapon. Kung kailan peak ng maraming tao sa mall. 'Di ba? Alas 5 ng hapon, alas 3 ng hapon, pang ilan ka ng tao dyan? Alam nyo ba, young people, teenagers, sa lahat ng mga nakikinig ngayon na Team Focus, ganyan ang ginagawa ng mga maraming kabataan ngayon. Confusing, noisy. Yan eh. Yung ingay ng paligid mo, ganyan ang kakalabasan mo kapag ipinilit mo ang sarili mo. It's because of the reason. Yan ay pagpapakita kung bakit ka nahihirapan sa connection na yan. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi ka fit for that specific place. Kaya nga makikita mo, kapag pinilit mo yan, na makonect ka dyan, darating ang punto ng pagkakataon, palabas ka na ng mall, hindi ka pa nakakonect sa wifi. Tapos anong sisi mo? Ang sisihin mo? Ang hina ng wifi ng SM? Ang hina ng wifi ng market? Ibabasyo mo, mag-post ka pa sa social media. SM, ano na? Kung pwede ka lang makipag-appointment sa anak ni Henry C, gagawin mo eh. Di ba? Grabe na ang ginawa mo. Pero isa lang ibig sabihin yan eh. Hindi ka fit for that specific place. And that shows that if you will push yourself to be fit at maging in ka doon sa isang bagay na yon, isa lang ibig sabihin yan. Wala kang purpose kung bakit ka pumunta. In the very first place, bakit ka pumunta ng mall? What's your purpose? Bakit ka pumunta doon? Diba? What's your purpose? Bakit ka nandoon? You see? Kaya yung tanong na what is your purpose kung bakit ka nandoon? It's not a question of a place kung nasan ka. It is a question kung anong gagawin mo sa lugar na yon. Because it talks about purpose. Purpose ang pinag-uusapan eh. Pag purpose ang pinag-uusapan, Team Focus, hindi usapin ang lugar. Ang usapin, anong gagawin mo. Nakukuha nyo, Team Focus? Diba, sabi ko nga sa inyo eh, purpose isn't a where, but it talks about the how. Bakit? Kasi gagawin mo eh. Bakit mo gagawin yan? Tingnan mo, sabi ko nga sa inyo, ang sabi ng Bible, Colossians 3:23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Minsan, pinag-uusapan natin, dito, ang purpose ay dito sa verse na ito, pinag-uusapan natin that purpose starts with whatever you do. Purpose starts, tingnan mo, sabi ng Bible, and whatsoever ye do. Diyan nagsisimula ang purpose sa gagawin mo. Diyan magsisimula ang purpose doon sa effort na kung saan ilalagay mo into practice. Yung gagawin mo ngayon, ilalagay mo na dyan yung isang bagay, dyan magsisimula ang purpose. Tingnan ninyo. Malalaman mo na ang isang kabataan, Sir Dominic, Brother Steven, Brother Jim, malalaman mo ang isang kabataan na meron siyang purpose sa pamumuhay niya. Alam mo kung paano, Team Focus? Kapag nailagay niya yung effort niya, kapag nailagay niya into practice. Maraming kabataan, grabe ang effort, pero hindi mailagay sa practice. I'm telling you, sinasabi ko sa inyo, Team Focus, matindi ang mga kabataan ngayon sa larangan ng social media, sa larangan ng mga bagay na gagawin natin, na ginagawa ninyo. Makikita mo, grabe ang effort ng isang kabataan. Bigay todo sa ganito, grabe ang pagbuhos sa ganito.
Pero makita mo ganyan, pag pambira, tinan mo, bigyan ko kayo sample. Grabe ang effort nyo sa paggawa ng New Year's resolution. Nasa na? February na, oy. 28 days man lang to, bay. Oh. February na, nasa pangalawang buwan ka na ng taon. Oh, ilang buwan na lang, magtatapos na ang first quarter ng taon. Isipin mo, grabe yung effort ko, magsusulat pa yan. Ang bira. Ewan ko kung uso pa sulat ng ano ngayon, di pala. Minsan, pinagmamalaki mo na, pinupost mo na eh, di ba? O, ipopost mo na yan para makita ng maraming tao na talagang, ang bira, mukhang seryoso na sa buhay to si kapatid, ha? Mukhang ganito na ang mga larangan ng pagdadala ng ng buhay niya ngayon bagong taon. Bakit? Kasi grabe effort mo eh. Iisip ka. Akalain mo mag-iisip ka pa. Mag-isip mo, pupunta ka pa ng MOA. Sa tabing dagat ka pa mag-iisip ng New Year's resolution mo. Yung resolution mo, hindi mo mabigyan ng solution. Relapse sa mga Relapse ka pa. After ng relapsing yan, Sir Dominic, mag-isa na lang siya eh. After ng relapsing niya, mag-hibernate pa yan. Bigyan nyo nga ng kape to. Bigyan nyo ng kape. Para lumamig ka. Kape, please, kape. Manigas ako dito. Bigyan nyo ng kape to. Giniginaw na eh. Amen. Oh. Di ba? As you can see, Team Focus, tinan ninyo. Grabe yan. Tama yung sabi ni Sir Dominic. Grabe mag-relapse yan. No, mag-hibernate pa yan. Na hindi mo talaga mararamdaman yan. Biglang maglilib sa GC yan ng walang pasabi-sabi. Oh, pero nandiyan dyan yan. Yes, sir. Yung ingay niyan, biglang tatahimik yan. Nakakala mo talaga. Oh, tatahimik yan. Mag-hibernate yan. Vampira ka. Grabe yung effort. Lahat na ginawa mo. Nasaan nga? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, Team Focus, living with purpose doesn't mean that you will do big things. No. It's all about small things with a big heart. Nakita nyo, sabi ng verse, and whatsoever ye do, do it heartily, do it with all sincerity, with all diligence. You must do it. You must put it into practice. Bakit? Kasi hindi mo naman yan gagawin para sa'yo, kundi hindi mo rin yan gagawin para sa tao, kundi gagawin mo yan para sa Diyos. Kaya nga, kahit maliit yan, basta seryoso ka at meron kang maayos na puso sa paggawa yan, it can be done. Naunawaan nyo, Team Focus? Hindi mo kailangan makipagsapalaran na talagang pambira. Tinan mo, pumunta ka ng mall para makipag-wifi. Oh, sa dami ng tao doon, ipipilit mong i-connect yung isang gadget mo. Oh, naalala ko dati, pag pupunta ka ng Starbucks, because that's how the Starbucks, nagawa eh. O talagang it's a type of coffee shop that you can conduct business meetings, you can do your personal things. Kaya ang lakas ng internet dyan eh. Pero ngayon, dumami na yung mga tambay lang kami. Youngsta. Mga youngsta. Di ba? Dumami na sila. Nagkalat na yun. Pinaalis sa BGC. Gang. Lumabas na yung mga wild dogs. Nasa labas na sila kung saan-saan na. Sige, pwesto dito, upo doon. Tinan mo ngayon, ilan na kayo na pumupuntang Starbucks na nagdadala ng sarili nilang packet wifi? Makita mo dyan, ang daming gadget na dala niyan. Kala mo talaga gagamitin niya. Hindi, kailangan niya yun kasi para may pang-connect siya sa gagawin niya. Bakit? Ang hirap yan ang pagpapakita, teenagers, that the world is going bigger para sirain ka. Now, if you will try to fit yourself in with this world, masyadong magulo. Sabi ko nga pipilit mong i-connect yung sarili mo sa SM Aura, sa market, yung cellphone mo. Ilang beses ka magsa-sign in ka sa SM Aura _Wi-Fi Globe 5G. Memorize ko lagi kasi nag-a-appear. Hindi mapasok yan. I-reset mo yan. Lalabas. SM Aura _Smart Wi-Fi 5G. May smart ka na, may globe ka ba? Sunod yan. Una pa na lalabas yan, SM Free Wi-Fi. Lalabas yan. Kahit may lock
icon yan, makakapasok ka, sign in ka doon, sign in ka dito, sign in ka dyan. Pilit mo ipapasok. Ano nangyari sa cellphone mo? No, bigla na, pag tinignan mo sa GCash, bawas na. Pag tinignan mo sa ganito, wala na, ang dami nang naapektuhan. Hindi na nakakapag-perform ng maayos yung gadget mo. It's because of the reason, pinilit mo siyang ipasok sa isang lugar na hindi naman siya taga ron. Amen. Balik tayo sa personality mo bilang isang kabataang Kristiyano. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang lugar na hindi ka taga doon, because if you will try to put yourself in sa isang lugar na hindi ka taga dyan, mamumuhay ka ng wala kang purpose. And purpose for you is all about the where, not by how. Mahirap kapag ang purpose mo, ang purpose mo ay naaayon na sa lugar at hindi na naaayon sa gawa. Wala nang purpose yun. Bakit? Isipin mo, sir, grabe ka naman. Ibig sabihin, lahat ng lugar na hindi ako pwede pumunta sa ibang lugar kasi pag pumunta ako sa lugar na ito, wala akong purpose. No. Kapag binasi mo ang purpose mo sa lugar, kahit saan ka pumunta, magbabago ka ng actions eh. Hindi pwedeng yung actions mo. Let me give you an example. Kung paano ka kaligalig, ako maligalig ako eh. Paano ako eh, palabiro akong tao eh. Maraming open sa akin eh. Pag nag-joke ako, sagaran yan. Joke dito. Pero kapag nagbiro ako doon sa ibang lugar, pag pumunta ako sa ibang church, mabait ako, promise. Ay bakit? I have to observe. Kasi hindi ako taga dun eh. Pero, tinanin nyo, kapag dun mo ibinase ang purpose mo, kung bakit ka nandun sa lugar, hindi mo masaserve. Yes, sir. Hindi mangyayari ang purpose, wala mo kung bakit. Siyempre, mahihiya ka. Mahihiya ka. Ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo, ganyan ang mangyayari sa'yo. Hindi mo ngayon mabibigyan ang sarili mo ng tamang attitude kasi nga, binase mo yung purpose ng pagpunta mo sa isang lugar. Alam nyo, team focus, ganito yan. Pag yung katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, kapag ang purpose mo nakabase sa lugar, pabago-bago ang purpose mo. Kaya nga dito sinasabi ng ating mahal na pastor, di ba? Minsan may mga nagre-reklamo, ililipat ng area isang full-time. Grabe yung paalamanan sa miyembro. Kala mo di magkikita sa linggo. May pa-dispedida pa sa lugar. Punta na ibang bansa. Kala mo pupunta na ibang bansa, isa palar lang naman lilipat. Taga dyan ka lang sa kabila, ganun lang eh. Phase 1 to Palar, isang footbridge lang yun, baga. May pa-dispedida ka pang nalalaman. No. Di ba? May grabe yung paalamanan. Grabe magpasalamat sa GC. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa area na ito, ganito. Ganon. Di ba? Grabe. Pero ang tanong, pagpunta mo ba sa area mo, are you still have that purpose? Yes. Anong purpose mo? To win souls and to bring them to church and win them for Christ. Amen. That is the purpose. Bakit? Pagdating mo doon sa area, hindi kasi ako fit sa area na ito. See? Ganun ang nangyayari. Asan na yung kape nito? Kanina ko wala. Asan na yung kape, ha? Wala? Luto pa? Ganun ang nangyayari. Team focus. Kapag ang purpose mo ay nakabase sa lugar. Amen. Wala, tinan mo. Ililipat ka na area, grabing simangot mo. Bakit sir, may nagawa ba ako? O mga ganun tanong pa eh. Magtatanong, bakit kaya ako yung napili na malipat ng area? Siguro may ganito akong ginawa. Kung sagutin ka na area leader, pakialam ko naman sa'yo. Diba? Kaya ikaw, Trisha, pag nagpa-dispedida ka. Diba? Makikita mo, grabe. Hindi dispedida, no? Tinan mo. Funeral yan, funeral. Eulogy. Tinan mo, team focus. Bakit ayaw mo lumipat ng grupo? Ilang taong ka na dyan eh. Magti-21 ka na, nasa 17 ka pa din. Diba? Ha? Ano? Diba, team focus? Bakit? Kasi masyado ka na nakatuon sa lugar.
Tandaan mo, ang purpose wala sa lugar, nasa gawa. Amen. Sabi ng Bible, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Saan nagsisimula ang purpose? When you do something. Not when you go on some places. Hindi. Kasi katulad nito, tinan nyo, dati, naka-isang trip lang tayo, di ba, na sa Batangas, di ba, yung Staying Alive. Oh, nalipat man tayo ng lugar. Nung nalipat tayo ng lugar, yun yung literal na burger ka sa akin. Oh. Nalipat ka man ng lugar, pero nandoon pa rin yung purpose. Pangit naman kapag pumunta ka doon, so sobrang ganda na-attract ka na ng pagligo mo doon sa paanan ng Taal Vulcano. Oh, 'di ba? Na-distract ka na doon sa burger. Oh, hindi mo na ngayon anong sasabihin mo? Wag na lang tayo mag-program kasi ganito, kasi ganyan. See? Hindi na yun yung pinunta mo doon. Kaya nga, yan ang delikado kapag sa lugar ka nagbase ng purpose mo. Maraming distractions. Yes, sir. Amen. Ang dami mong kailangan ano ba to? Bigay mo ang kumot na lang mo. Oh, di ba? Nag-iinit yung topic, ikaw nanlalamig. Ano ka ba naman? Oh, di ba? Ganun. Ay, tinitimplahan ka no. Ice coffee. Di ba? Kaya team focus yan, ang tatandaan nyo yan, ang iiwan ko sa inyo ngayong gabi. Purpose isn't about where, it's about the how. How? Anong gagawin mo if you want to live your life with purpose? Anong gagawin mo? Doon magsisimula ang purpose. And whatsoever you do, hindi, and wherever you go. Ang liwanag. Kung King James ang Bible mo, maliwanag yan, maigi. Naintindihan, team focus? Kaya yan ang dapat ninyo ilagay sa isip nyo. Kapag ang usapin ninyo pagdating sa purpose, it's about the where. Alam mo ang mangyayari sa purpose mo? Where is the purpose? That's right. Amen. Where is the purpose? Pero dapat, it's all about the how. Pagpunta mo dito, pag ginawa mo tong isang bagay na to, anong purpose? Bakit mo gagawin yan? Alright, Sir Dominic. Amen. Magandang gabi, Team Focus. Alam, sir, dudugtungan ko lang po yung senior niyo po ngayong gabi. And natutuwa kasi, dikit na dikit eh. Pero ito yung Team Focus. Ganun ba, ganun? Yes. Gite, layo. Yung aircon, gite yung aircon. Ito na. Ito, Team Focus. Sige, sir. Napakaganda nung topic natin ngayon. And gusto ko lang itanong sa inyo, Team Focus. Para saan or para kanino ka ba nabubuhay? Kasi sabi, yung topic natin Pero malanes ka pa yung topic. parang nice ka ba, no? Para saan ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon. Diba? Isipin nyo na lang yung Team Focus kasi marami sa atin iniisip, 'di ba? Para sa tao ba? Baka may iniisip kang inspirasyon. Uy! Kasi living with purpose eh. Or is it for the likes? Or is it for approval? Kasi natutuwa ako, sinabi ni Sir Maki kanina, di ba tignan nyo pwede nyo isipin na metaphor yun eh. Maraming young people pupunta lang sa mall para lang makipag-git-gitan sa wifi. Parang umaasa ka na merong mag-disconnect para pag nag-disconnect yun, diretso ikaw kagad yung makakuha ng internet niya, di ba? So, pinipilit mo na mag-fit in ka. You're seeking attention, Team Focus. So, para saan ba talaga? Para dyan ba sa mga bagay na yan? Para sa mga tao? Or para sa Diyos? Di ba? Kasi marami sa atin, if you're being honest, Team Focus, marami sa atin, hindi na natin problema yung kasalanan eh. Yung mabuti at mabuti sa hindi. Hindi na natin problema yan. Pero alam nyo kung ano iniisip ng maraming kabataan ngayon? Approval. Acceptance. Gusto ko matanggap ako dito, gusto ko magpapansin dito eh. So, di ba, intindihan sinasabi ko Team Focus, lalo na yung mga nakikinig ngayon sa Staying Alive, yung mga nagsisimba dito sa The Baptist Church, alam nyo na yung tama at mali. So, hindi nyo problema. Sabi nga, foolishness is bound in the heart of the child. Yung kasalanan, easy na lang yan. Madali mo na lang gawin at madali mo na lang tanggihan. So, ngayon, ang pinoproblema ng maraming kabataan ngayon, approval. Acceptance ng mundo. Yun ang nakakalungkot ng mundo. Pero itindihin nyo yung Team Focus. Gusto kong dugtungan yung sinabi ni Sir Maki. It's not the where, it's the how. Kasi bakit it's the how, Team Focus? Kasi ikaw, Team Focus, you are created for God, not for applause. Amen. Hindi ka ginawa ng Panginoon para palakpakan ka ng mundo. Isipin nyo yung Team Focus. Kasi pag sa mundo,
ang iisipin, ang tinuturo sa atin ng mundo, gusto ng mundo na lagi kang magpapansin. Yan ang gusto ituro sa atin ng mundo eh. Gumamit ka ng platform. Anong platform? Hindi lang yung, baka iniisip nyo, Facebook, social media. Hindi lang yan. Marami pang pwede mong gamitin na platform. 'Di ba? Kahit maraming sumisikat sa mundo ngayon na di na nila kailangan nung social media team focus. Kahit yung magpapansin lang sa balita. Tignan nyo sino yung nakulong na Russian. O, 'di ba? Oh, hindi naman niya kailangan ng YouTube or Twitch eh. Kailangan niya lang gumawa ng kalokohan. Ayun, nagpapansin nga. O, 'di ba? So gusto lang maraming kabataan ngayon yung makita siya, mapansin. Pero ang Diyos, ang Diyos, team focus, tignan nyo, ang Panginoon, ang lagi niya ituturo sa atin, maging faithful. Maging obedient. Yan ang pinakamahirap sa gawin ng maraming kabataan ngayon. Maging obedient. At yung isipin ng young people, para sa Diyos ako. Yeah. Diba? Isipin nyo na lang, team focus, ang palakpakan ng tao, ang pag-like ng tao, temporary lang yan. Pero yung purpose, tahimik yan, pero panghabang buhay. Isipin nyo yan, team focus. Basahin ko na nga lang ng English para may impact. Okay, applause is loud, but it's temporary. Purpose is quiet, but it's eternal. Kasi, pansin nyo na lang kahit sa church eh, wala namang kumakanta dyan, tapos yung palakpak pang hanggang sa matapos yung kanta. O, diba? Pag mapalakpak yung kakanta, diba? Papalakpak ka, saglit lang. Okay, salita ka lang. Sige, patagal. Yan o. Ha? Yan mo. Salita ka na. Diba sir? O, diba? Saglit lang naman team focus eh. Palakpak lang eh. Pero tingnan nyo, pag tumagal yung palakpak yan, sabihin nyo, baliw, hindi na tumigil. Tinawanan nyo. Bakit? Yun yung habol nyo, yung palakpak ng mga baliw. Diba? So, iniisip nyo na lang, dapat wag natin isipin na ma-accept ka ng mundo. Sabi nga ni Sir Mike kanina, hindi ka fit para dun eh. Hindi ka nilikha ng Diyos para doon. Hindi yon ang purpose mo. And that's why, basahin na lang natin. Basahin ko po sa Galatians chapter 1 verse 10. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Sipin nyo na lang yung team focus. Basahin yan. Okay, alam ko may mga Bibles kayo. Galatians chapter 1 verse 10. Ang purpose natin para tayo sa Panginoon. And if we do it, sabi nga ni Sir Maki kanina, it's the how, it's not the where. So yung how natin, dapat ang isipin natin, if we live our lives, para dapat lagi sa Panginoon, hindi para sa approval ng tao or ng magulang mo. Maganda rin yun, pero igit sa lahat, ang isipin natin, ang hanapin natin, ang approval ng Diyos. Bigyan ko kayo ng example. May dumaan kasi sa newsfeed ko na influencer. Christian siya, maganda yung hangad niya, gusto niya, fitness influencer. So, gusto niya ipakita, gusto niyang mai-prove siya doon sa mga audience niya, sa mga subscribers niya, na kaya nilang maging fit din. Pero hindi tumagal. Inatake siya sa puso. So, on the way na siya na mapakita niya yung gusto niya ipakita sa mga influencers niya, pero namatay siya dahil inatake siya sa puso. And sabi ng mga doctors, kaya siya inatake sa puso dahil sa ginagawa niya sa sarili niya. Hindi kinaya ng katawan niya yung ginagawa niya. Tapos nakita ko yung comments, another victim of social media. So, naiintindihan niyo yung team focus. Dahil sa pinilit niyang ma-please yung tao, yung audience, namatay pa siya. May pamilya yun. May pinapalaki ng mga anak yun, pero namatay siya para lang sa audience niya, hindi para sa pamilya niya. So, naiintindihan niyo yung team focus. Hindi ko nababanggitin, baka mamaya i-bash din ako eh. Okay, pero naiintindihan niyo yung team focus. Instead na naging kalugod-lugod yung buhay mo para sa Panginoon, ganun ba yung gusto natin? Mamamatay tayo para sa social media. Yung social media, wala rin naman yung paki sa'yo. Di ba? We are for applause lagi. No, wag ganyan team focus. So, isipin nyo na lang lagi, pag nagpatuloy tayo sa ganyang pamumuhay natin, wala
wala tayong mapupuntahan sa ating buhay. Walang purpose. Kaya ang ganda nung verse natin eh. Colossians chapter 3 verse 23. 'Di ba? Colossians chapter 3 verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. 'Di ba? Kaya pag nabuhay tayo, kaya ito na lang isipin yung focus. If you live for applause, you'll always need more. Isipin nyo yung focus. If you live for applause, for approval ng labas, ang hahanapin, yun na lagi ang hahanapin mo. But, if you live for God, you will always have enough. Ayan. Isipin nyo yung focus. You will always have enough. Kaya wag nyo nang hangarin. Okay, wag nyo nang hangarin na ma-please nyo yung mundo or kung sino man na gusto nyo pagpapansinan. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, baka yung iba sa inyo, meron kayong inspiration. Nice, Tapos, magre-relapse ka, akala mo naman, naging kayo. Sa imahinasyon mo lang naman. Lalim nun ah. Di ba? Di ba? Kaya remember, team focus, when God is your audience, people's opinions lose their power. Wala ka nang paki sa isipin ng mundo. Basta alam mo, sa ginagawa mo sa buhay mo, ang piniplease mo ang Diyos. Sabi nga, living with purpose, do it for Him, and live for Him. Yan lang po. Maraming salamat, Team Focus. Sir Steven, Amen. yan, mag-init ka na. Yun. Gusto ko lang Gigil na gigil. Kape na eh. Gusto ko lang, maganda kasi yung ginawa example ni Sir Maki kanina about sa Wi-Fi. No, student ako, nag-aaral ako sa yung course ko related diyan. So pag sa Wi-Fi kasi nabanggit nga ni Sir Maki. For example, sabi niya, sa SM, sa Wi-Fi meron tayong tawag natin diyan public Wi-Fi pag sa mga mall, sa labas, no? May danger kapag tayo ay kumokonek sa Wi-Fi, lalo sa public, no? Meron tayong hindi magandang sabihin natin 'yon. May danger na maring mangyari sa cellphone mo. Pag connect ka ng connect kung saan-saan, sa Wi-Fi, alam mo, sa SM, kukonek ka, paglipat mo sa SM Aura, kukonek ka. Pag munta ka na naman ng market, kukonek ka na naman sa market na Wi-Fi. So, pag patuloy mo na ginagawa yan is hindi magandang practice, no, na kung saan-saan ka kumokonek. Dahil pag kumonek ka, hindi safe 'yun. Hindi safe, maring may mga hacker na mag-hack sa cellphone mo, yung mga data, information sa personal mo, yung private mo na di ba? So, ang ko diyan kasi pag sabi natin yung Wi-Fi, yun yung purpose mo eh. No, yung purpose. So, kung ikaw bilang young people, tayo mga young people, kung ikaw ay nangungopia or kung saan kang halimbawa, ako, yung si JJ, sabi ito, ganito gusto ko mangyari. Gusto ko ganito yung mangyari, yung purpose na mangyari sa buhay ko, no? Ito yung isi-set kong purpose. Imbis na gagawa ka ng sarili mo, magpe-pray ka, maghingi ka ng wisdom sa Panginoon. Panginoon, ikaw sa aking sarili, ano ba yung purpose ko sa buhay ko? Sa sarili ko. Imbis na ganun yung gagawin mo, no? Gagayahin mo na lang yung kay JJ, no? Kukonek ka na lang, ay, tama, ganun na lang din kayo sa akin. And sabi nga ni Sir Maki, hindi tayo pwede na i-fit in natin yung sarili natin, sabi niya rin ni Sir Dominic. Hindi natin pwede i-fit in yung sarili natin sa purpose ng iba, no? Hindi pwede sabihin natin hindi compatible, di ba? Halimbawa, dito sa simbahan natin, di ba, hindi naman tayo lahat dito pastor, hindi naman tayo lahat preacher, no? Iba-iba tayong purpose dito sa simbahan, no? Speaking of sa ministries, no? Kaya mahalaga sa ating mga young people na lalo na Kristiyano tayo na magkaroon tayo ng humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Paano ba natin paano tayo sa ating pamumuhay magkaroon tayo ng purpose natin? Hindi yung mangungopia ka lang sa iba kasi yung danger doon na nangungopia ka lang ng idea ng iba, ng purpose. Doon maganda, no? Diba, gusto mo sa ministry ka din. Pero yung kasi yung ipipilit mo yung sarili mo na gusto ko ganito talaga, pero hindi mo pa time. Hindi mo pa yun yung tamang purpose sa panahon na yun is hindi maganda yung kakahinatnan. And yun nga, maring kasi gusto natin, mga young people, gusto natin mangyari sa buhay natin yun. Sabi nga ni Sir Dominic, kasi sinisik natin or hinahanap natin yung upload ng tao, no? And maring yung action natin maganda pakinggan, pero iba yung natin yung purpose natin para sa gawain na yon.
Hindi magandang hinatnan or yung dulo nun. Kaya ang mahalaga talaga, manalangin tayo, mag-ask tayo sa Panginoon. Ano ba yung magandang purpose para sa akin? Kasi sabi nga, hindi tayo pare-pareho ng purpose, hindi pare-pareho yung maring natin tatahakin sa buhay. No? Kaya ang mahalaga talaga ay mag-ask tayo sa Panginoon. And pag hihilingin natin yung sa Panginoon, syempre, sabi nga dito sa verse, para sa Panginoon yun. Gawin natin yung purpose na yun para sa Panginoon, hindi para sa tao, hindi sa upload ng tao. Sabi nga, maganda yung point ni Sir Dominic. Yung palakpak, yung hiyawan, no, yung cheer ng tao sa'yo, is hindi matagal. Yan, maganda yun eh. Pag pumalakpak yung pag kumakanta, sabi natin sa mga performance, di ba? Pag pumapalakpak yung tao, hindi naman buong performance pumapalakpak sila. Meron pa nga, di ba, yung mga instrumental na, mga classical na mga tawag doon, mga tumutugtog, di ba? Papalakpak lang sila sa dulo. And hindi buong performance nila. So ganoon din sa atin na wag tayong magsisik or wag natin hahanapin yung upload ng ibang tao, ng mga nasa paligid natin. And dahil sabi nga, hindi panandalian yun. Kung doon lang tayo, ibig sabihin, panandalian lang din yung purpose na nais mo sa buhay mo. And kaya minsan, dumadating sa point na parang na sinasabi natin, wala na akong purpose dito sa mundo na to. And dumadating sa point na hindi maganda yung dulo. No? Share ko lang din, nung time ng sir, nung pumunta tayo ng Tarlac, may OFBR. Doon may kapitbahay kami na gusto ko lang i-share sa inyo na syempre magandang makapulot tayo ng lesson. And mahalaga na kaya para makita natin yung importance ng magkaroon tayo ng purpose sa buhay natin. Is meron nangyari sa harapan lang mismo na ng bahay namin yung kapitbahay namin sa harap. Yun. And siya, young lady, and nag-asawa siya ng maaga, and nagkaroon siya ng anak. Pero yun, hindi maganda kasi ayaw nung yung boyfriend niya. So pinalaglag, ganyan. Hanggang sa dumating sa point na na-depress, and yun. Yung buhay niya, kinuha niya yung sarili niyang buhay, tinigil niya. And sa atin, dadating sa point na gano'n pag iniisip natin na parang wala na tayong purpose. Kaya mahalaga talaga yung people. Every day, ngayong taon, iset natin ano yung purpose natin sa taon na ito. May rason dapat tayo palagi, hindi yung walang rason. No? Palagi tayong may rason. Si Gab nga kanina sinabihan ko kasi nagpapakabait kasi yung kapatid ko. Yan, sabi ko palagi sa kanya, iset niya sa sarili niya palagi. Hindi ko naman sa pinapahiya siya, pero gusto ko natututo din. Siyempre, dito sa ating programa, tinuturuan tayo dito sa simbahan. Isiset natin palagi sa mindset natin ano yung purpose natin sa lahat ng gagawin natin. So, mahalaga sa atin, lalo na tayo ay mga young people. No? Sabi nga, karamihan sa atin nabubuhay ng walang purpose. So, bara-bara lang kung ano yung gusto mangyari natin, yun lang yung mangyayari. Pero hindi maganda yun. Sabi nga, panandalian lang yun. Pag ganun lang, pag bara-bara lang tayo, panandalian lang yung mga actions natin. And wala tayong mararating na maganda sa dulo. And ayun lang, maraming salamat. Thank you. Brother Jay. Ayan, amen. At maraming salamat po sa mga sinabi. Napakaganda. Gusto ko po balikan yung sabi ni Kuya Dom kanina na applause is temporary but purpose is forever. Tama sir, yun yung sabi nyo, no? Na yung ating, meron kasi yung mga tao, parang tayo, especially yung mga young people, meron tayong need for approval. Ayan. So, isa sa mga pinakamahirap actually na gawin is to stand up para sa sarili mong sa mga prinsipyo natin dito sa church. Kaya nga, mahirap kumbaga i-keep yung standard. And normal yon kasi kung hindi natin i-keep yung standard, kung hindi tayo different, yan, kung wala tayong pagkaibahan sa mundo, wala ring kabuluhan yon yung ating mga prinsipyo kung hindi natin i-apply. And isa sa mga naalala ko, sir, is parang mga tao kasi ngayon, ang easy nilang maghanap ng mga tao na kumbaga ka-vibe nila. Yun yung sinasabi nila, yung ka-vibe nila. And pagka hindi mo na sila, parang nawawala yung vibe na yun sa kanila, parang kumbaga tatakwilin ka na, di ba? So you work hard kasi ayaw mong mawala, ayaw mong ma-out. Gusto mong
you fit in. Yon, gusto mo mag-fit in. Gusto mo yung approval nila. Kasi kung ba, yung ibang tao, they do that kasi genuinely gusto talaga nila na magkakaibigan. Pero most of the people, gusto nila ng approval ng tao. And in doing so, they try to fit in by going with the flow. Ayan. So, nung sabi niyo yun, sir, na applause is temporary, purpose is forever, naisip ko, ang mga naisip ko agad sila sila yung Hebrew boys, si Shadrach, Meshach, Abednego, no, na kung nag-try silang mag-fit in dun sa mga ibang mga na-capture ng Babylon doon, nagawa kaya nila yung purpose nila na ipakita yung power ng Panginoon sa buhay nila. And isa sa mga nakikita ko nowadays is kung tayo ay palaging nag-strive na mag-fit in o na kumuha ng approval ng mga tao, matatabunan yung purpose natin na binigay ng Diyos. No? Sabi ni Kuya Steve kanina na yung danger pag tayo ay nagka-copy ng purpose is mawawala yung purpose natin. Pag sinasabi na kumbaga pag nagko-conform lang tayo, pag hindi natin alam kung ano talaga yung atin. Yun kasi yung mahirap na parang nakakatakot yun na pagka lumabas ka sa mga approval ng tao, baka hindi mo na alam kung mawawala yung identity mo. Yun pala yun. If you keep looking for approval sa mga tao, yun yung magiging identity mo. And mahirap yun kasi kung mawala yung tao, sino ka na? Diba? Sino ka na? Whereas, kung yung approval mo, yung identity mo is based sa Panginoon, na hindi ka iiwan, walang pwede mang mag-separate sa'yo. Diba? Kung yung identity mo ay nandun naka-base sa Panginoon, kahit ano pa mang dumating yan, kung kahit ikaw na lang yung nagsa-stand up for right, ikaw na yung separated sa school mo, or kung ano man yung ginagawa mo, ay meron ka pa rin identity. Alam mo pa rin yung papuntahin mo. And ito yung maganda dun. If you are firm sa purpose mo, alam mo yung purpose mo, hindi ka naghaharap sa approval ng mga tao, you will be able to stand up for what's right. Ito yung maganda. Pwede ka pang maka-influensya ng ibang tao na sumunod na to try and find their purpose as well sa pagsunod kay Kristo. Yun yung nakita ko kasi naisip ko, 'di ba, na yung mga Hebrew boys na tinapon dun sa furnace, they stand up for the king and nakita ng hari. Pero ang naisip ko, paano yung ibang mga tao nakatingin din, 'di ba? Kasi parang ang na-focus lang dun sa Bible is yung king na nakakita, sir, 'di ba? Against the king. Against the king, 'di ba? Pero what if yung mga tao yung ibang mga kasama nila na sabi nila pwede rin pala na we can stand up for what we believe in as well. And I think yun yung kulang din sa mga kabataan ngayon. Kaya ang hirap mag-stand sa Christianity, yung sinasabi na worldly Christianity, kasi they're trying to conform to the world where in fact hindi naman natin kailangan mag-conform sa mundo kasi hindi naman taga mundo. We're supposed to live with purpose according to the purpose that our Father has planned for us. Yung hindi mo kailangan na mag-conform. So okay lang kahit mag-isa ka na kasi hindi ka mag-isa, kasama mo yung Diyos. And once alam mo yun, kaya mo na mag-influensya rin ng iba, ng ibang buhay. And ito yung maganda, makakaiba ka rin ng buhay. Naisip ko nga, sir, kasi may nakausap po ako na sumama sa protesta. Diba? Yung original niya na purpose talaga is, kasi nga, gusto niya ng change para sa society. Pero, eventually, na-realize niya daw na after going with those protests, hindi na pareho yung pinaglalaban nila. Kung kumbaga, para sa kanya, sumasama siya sa bayad noon. ka mo yun? Oh, hindi naman siya bayad, sir. Pero, hindi naman siya bayad. Pero, nakita niya kasi na, kaya siya sumama daw noon kasi akala niya pareho yung pinaglalaban nila. So, akala niya pareho sila ng purpose. Pero nung nalaman niya na parang iba na to parang hindi na pareho yung pinaglalaban nila, nirealize niya kailangan niyang kumalas, kailangan niyang lumabas para magawa niya talaga ng totoo yung purpose niya. And yun, pinagpe-pray ko rin ngayon na sana madala niya na yung family niya. Just the other day, pinakilala niya yung nanay niya sa akin. And na-realize ko, more than anything, naghanap siya ng approval talaga, sir. Naghanap siya ng approval sa mga peers niya. Kaya siya sumama doon. Yeah. Pero dahil, yun nga, nakita niya rin, buti nakalabas din siya agad, na na-cover na yung purpose niya. Hindi na siya effective sa pag-spread nung gusto niya talagang ipakita. So, yun, sir. Yun yung sinasabi ko kanina, Team Focus, na kapag ang purpose mo, binase mo sa lugar,
Hindi talaga magiging purpose, Sir Dom eh. Malabo talaga. Kasi katulad ng sinasabi nyo kanina, alahin mo magiging, sabi mo nga, the term that was used by Sir Dominic, magiging papansin ka na eh. Bakit? Kasi kailangan gawin mo yun para mapansin ka. Pag hindi mo ginawa yun, sino ka? Sa mundo na ito, I'm telling you, Team Focus, sabi ko nga eh, ang purpose ng buhay, ang purpose ng buhay, hindi yan nakabase sa mundo na ito, hindi yan nakabase sa ginagawa mo. No. Ang purpose, titingnan nila that you are living with a purpose kapag belong ka sa lugar na kung saan nandoon sila. Katulad nun, sinasabi ni Brother JJ kanina, pumunta ka doon, pumunta siya doon sa lugar na yon. Oh, ano yung lugar na yon? Ano yung grupo na yon? Anong meron doon? Oh, may pinaglalaban sila. May hawak silang placard sa harap ng Jollibee o Mentry. Nakalagay, dagdagan ng sauce yung spaghetti. Oh. gusto niya gravy. Oh, you see, wala na. So, kumbaga, dahil nandoon siya sa lugar na yon, nandoon siya sa isang lugar, hinahanap niya yung purpose niya sa lugar na yon, wala nga doon eh. You see, Team Focus, because purpose, you cannot find purpose in life on places. Makikita mo ang purpose ng buhay mo sa ginagawa mo. Kaya nga, ang sabi ng verse na ginamit natin, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kasi, isa rin, Sir Dominic, Brother Jay, Brother Steven, isa rin ang dahilan kung bakit hindi mo makita ang purpose mo. Baka nga, may ginagawa ka nga, pero para sa tao. Kaya nga, ang sabi natin dyan, do it for Him and live for Him. Mahalaga na gawin mo para sa Panginoon yan, para mamuhay ka ng para sa Panginoon. But if you will find your purpose on what you are doing right now and you are trying to please men, hindi mo makakamtan ng purpose na meron ka. Kaya nga, yan ang pinakamaganda. Kaya maraming kabataan ngayon, sira ang buhay, lito sa buhay, magulo ang buhay, hindi alam kung anong gagawin. Eto ba dapat? Eto ba? Sabi kasi ng mundo, ganito ang gawin ko. Sabi kasi ni ganito, dapat nandito ako sa lugar na to. No. Hindi mo makikita yan. Ang kailangan mo, unang-una, yung sinasabi ko sa Baptist Lunch kanina, i-filter mo ang noise ng mundo na ito sa mga magitan ng salita ng Diyos. And after you filtered it by the Word of God, gawin mo, hanapin mo ang purpose mo ayon sa ginagawa mo at huwag sa lugar na pupuntahan mo. Kasi sabi ko nga palipat-lipat ka ng lugar eh. Oh, ang purpose mo kung bakit ka umalis, lumangoy ka. Okay, sige. Unang puntang lugar, pinuntahan mo swimming pool, nakakalangoy. Pangalawang lugar na pinuntahan mo, dagat, nakakalangoy. Pangatlong pinuntahan mo lugar, building. Sige, langoy. Oh. Pang-apat na pinuntahan mo lugar, ganito, ganyan. Wala na yung purpose mo. So, makikita mo, kapag ang purpose mo, binase mo sa lugar, it will not last. It will come to a point na mag-i-end. Katulad ng sinasabi ni Sir Steven kanina, ang pinakamasakla pa niyan, dahil public yung wifi na yan, ang daming dangers na pwedeng pumasok. Kaya kapag ang purpose mo, binase mo sa lugar kung saan ka pupunta, ang daming dangers ang pwedeng pumasok. Naunawaan nyo, Team Focus? Kaya nga dapat, ganun ang gagawin nyo. Ilagay nyo sa isip ninyo that pag sinabing purpose in life, living with purpose, it's about how. Amen. It's about kung ano ang gagawin mo, hindi kung saan. Pag kung saan, pabago-bago purpose mo, maniwala ka sa akin. Kaya pansin mo, maraming kabataan yan, hindi establish ang buhay. Hindi sila fix. O, kung saan sila mga punta, dun, supup. Yun na yung ano nila. Kaya, tinan mo, ito, maraming makaka-relate dito. Pansin mo, kada angat mo ng grade, paiba-iba ka rin ang itsura. Kasi sa grade 5, ito yung damitan. Nakamuhok yan. Sa grade 6, ito yung damitan. Kumpador. Pagpasok mo ng first year high school, ito na yung damitan. Taper lang, taper. Pagpasok mo ng second year, ito na yung damitan. Pagpasok mo ng ganito, pagpasok mo ng letran, kalbo. Nahising pa. Di ba? Pagpasok mo ng ganito, punta ka sa ganitong school, kada ano mo, palit ka ng palit ng identity. Bakit? Kasi nga walang purpose yun eh. Pag nasa lugar ka nakabase, walang purpose yun. Tinan mo, Sir Dominic, to cap this all up. Tinan mo. Kaya ganun ang warning ng
Tawa ko kay Ed, tumitirik yung mata eh. Sabi ni Sir Conrad, kanina ka pa daw sa Bible study niya, uy, tama na yan. Pag pinagsama-sama niya yung antok niya, hanggang ngayon, 24 hours na yun. Tingnan mo yung mga Israelites, Sir Dominic, Brother Jane, Brother Steven. Team Focus, na kung aware kayo sa storya ng Israelites, kaya nga ganun lagi yung paalala sa kanila ng Diyos to stick on the commandment. Bakit? Kasi palipat-lipat sila ng lugar eh. Pag pumasok sila dyan, tingnan mo, bago sila pumasok ng Promised Land, meron silang warning. Bago sila mag-cross ng Jordan River, meron silang warning. Bago nila sakupin ang Jericho, meron silang warning. Bakit? Kasi kapag napunta ka sa lugar, may kanya-kanyang tradition. Pag hindi ka nag-stick doon sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo, delikado ang purpose mo. Kaya nga tinanin nyo, ang purpose kung bakit sila pinunta sa lugar ng pangako, para makita nila ang kadakilaan ng Panginoon. Kaso ang problema, pagpasok nila sa Promised Land, hindi sila nakinig sa Panginoon. Anong ginawa nila? Inasawa nila yung mga taga doon. Di ba? Kaya ano nangyari ngayon? Pinakapalasak na kasalanan ng Israelites, idolatry. Bakit? It's because of the reason hindi na na-serve yung purpose kung bakit sila nasa Promised Land. Kasi ang ganda ng warning sa kanila ng Panginoon. Kakain kayo ng isang pagkain na hindi nyo pinaghirapan. Yung lugar na yan, parang it's flowing with milk and honey. Wala na kayong hanapin dyan. You will just live there. Kalain mo yung battle na ilalaban nila, hindi na nila nilaban. Bakit? Diyos na naipaglaban para sa kanila. Basta nga, wag mo lang kakalimutan itong commandment ko kasi by taking heed on what I am saying to you, masaserve yung purpose nila pag nandun na sila sa Promised Land. Kaso ang problema, ano nangyari? Pagpasok, inasawa yung mga taga doon. Inadapt yung tradition ng ganito. Kinuha yung ganito. Ano nangyari ngayon? Idolatry. They serve other gods rather than the true God na nagpasok sa kanila doon. See, ganyan ang mangyayari, Team Focus, kapag ang purpose mo, binasi mo sa lugar kung nasan ka. Ang dali-dali lang eh. Pag ang purpose mo, binasi mo sa ginagawa mo, kahit sino pang maka-influensyang classmate mo, hindi ka kayang tumbahin. Kahit sino pa, saan lugar ka pa pumunta, sabihin natin, ang hirap kasi sa lugar na to. Si Sir Conrad, pinatunayan niya, kaya niya mag-stand sa isang trabaho na sobrang imposibleng hindi ka mag-compromise. Amen. Tinan mo, ito ni Sharon. Si Tita Sharon. Pag nag-bless sa akin yan nakaganto, Jay. Buka mo, Jay. Di ba? Kita mo, sa isang trabaho, Sir Dominic, di ba? Testimony ni Sir Conrad nung Monday. Sa isang trabaho na sobrang imposibleng hindi ka mag-compromise. Pag-upo niya sa desk, bukas agad ang Bible. O kaya anong nangyayari pag dumadaan, nagsa-sign of the cross yung mga trabaho niya. Sige, be that as it may. Laitin kung laitin. Ang mahalaga, alam nila kung sino ka. Amen. Alam nila na ikaw yung taong merong purpose kapag nabuhay. Pag naglakad, may purpose. Kapag nagsalita, may purpose. Bakit ka pumupunta sa school? May purpose. Ganun lang, Team Focus. Kaya nga, ang pinakamaganda sa lahat, huwag mong ibase ang purpose mo sa lugar, ibase mo sa ginagawa mo para makip mo yung isang buhay na merong purpose. Amen. Okay? Ang ganda ng topic natin, mabilis lang talaga ang oras. Okay? So, kaya ako po naniniwala na tayo ay meron natutunan, Team Focus, no? Sa lahat, sa Facebook Live na sumusubaybay ngayon sa Google Meet. Sir John, Google Meet, may shoutout ka ba, Steve? Yes sir, gusto ko lang shoutout. Unang-una siyempre si Sir Joe, shoutout kay Sir John. Shoutout kay Bossing Boss. Yan, shoutout. And siyempre, shoutout sa mga young people na mula sa kanyang sa Mission Church sa La Union. Ito ay tawag niya Team Focus Generation LU. Generation L. Ayan, si Adrin Apolonio, si Alea Gregory, si Ces Godoy, Elijah Tejano, si Hans Viluan, si Kim Manalo, si Dayan, and si Vivian, and si Sefiana. Yan, shoutout po sa inyo lahat sa mga dyan na invite ni Sir Joe. Ito ay mga first time. Yan, shoutout po sa inyo dyan sa La Union. Thank you for watching and I hope na mayroon po kayo natutunan sa ating napag-usapan sa topic na ito sa gabi na ito. And syempre, another first time naman, gusto ko rin i-shoutout mula kay Brother Jairo.
Ayan. Si Daniel Andres at si Roxanne Jimenez. Shoutout po sa inyo and I hope na next week yung mga first time ay ma-invite natin muli sila and mapakinig muli sila. Ikaw, Brother Jay. Jay, meron ka? Wala. Okay. Sa lahat na nasa Google Meet, Sir John, lahat na nasa Google Meet, amen. Shoutout sa inyo once again sa Agdon Station. At si Brother James na nagsusulat ng Bible notes. Patuloy mo lang yan, ha? Yan. Sana kung nagsulat ka na lang, di ka na nakinig. Tuloy lang, sir. Naghabol yan, naghabol. Tuloy lang, sir. Yan. Hindi, alam mo, sige. Hindi, sayang lang din kasi. Sayang lang. Sige. Usap na lang ngayon. Brian, shoutout na lang sa'yo. At ganoon din kay Jamelia. May, sino to? Kalipayan. Yan. At si Angeline De Guzman. Yan. Shoutout sa inyong lahat at sa lahat ng mga mga sumusubaybay. And of course, sa atin dito sa Studio Live audience natin ay mga full-time staff ng ating church at ang mga kasamahan nating Team Focus dito. Ayan, maraming salamat sa inyo. Alright? And of course, May gusto lang ihabol, sir. Nagpapa-shoutout. Sino? Sila Aki, sila Will J, si Brother Dennis. Yan. Pumunta kayo dito. Tahimik lang eh. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Mga Kolokoys. Team Kolokoys. Shoutout daw kay LG. Yan. And of course, sa ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, Staying Alive, ay maraming salamat po, Pastor Hill. Thank you for allowing us to be a part of this wonderful program ng kabataan ng The Baptist Church of Taguig. Yan. At salamat po sa inyo pong pagpapagal sa ministry and we're praying that God will surely bless you. Alam nyo to, ang ating nasa Tarlac na naman siya, Sir Dominic. Yan, talagang to check and few weeks from now, pupunta na sila ng Sapang Dalaga, Sir Dom. They will start the church that was, kasi yung mayor, shoutout sa mayor po ng Sapang Dalaga. Amen. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng lote sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya sisimulan na ng Baptist Builders natin yan, Sir Dominic. At actually, nakaalis na sila ngayon. Nagsisimula na sa Lulumangoy. Sasagwan. Si Julius. Siya yung sagwan. Shout out po sa mayor ng Sapang Dalaga, no? And ano yun? sabi ko shout out sa mayor ng Sapang Dalaga, pinatunog yung boom headshot. Ganun. Uy. Pangat tayo niyan. Calm down! Mayor, di po namin kasalanan yun. Kasalanan po ng sound car, namin yun, technician namin. Hindi, maraming salamat po. Ayan, speaking of the ay, hindi pala. Yeah. May masamang espiritu papasok, mga kapatid. Joke lang. Alright, so maraming salamat po sa inyo lahat. At Team Focus, we will see you next Thursday. Tutuloy-tuloy natin ang programa na ito. At talagang sisiguraduhin natin papaano kayo matututong mamuhay with a purpose. Amen. Alright? So, again, maraming salamat po sa inyo lahat. At once again, it is I, your host, Brother Maki, along with Sir Dominic, Brother Steven, and Brother JJ. At sa lahat ng mga nasa Facebook Live, Google Meet, at Studio Live audience. By the way, first vlog is out. Abangan ninyo. Second vlog natin, vlog number 2. Yan. At kung saan nang kaya namin pinapakita para makita nyo kung anong ginagawa namin bago yan. Pero wala na kayong makikitang kain doon kasi ang dami namin kinain ni Bobbins kanina. Okay, well anyways, maraming salamat. Hope you enjoyed the program. At of course, thank you once again to the executive producer and the director, Pastor Hill Laurena. At kami po ang inyong host along with Sir John as the live stream technician and si Sir Romero as the audio technician and the man always behind the camera, Sir Vince. Shoutout din sa aming editor, si Tita Shawi. Yan. Tita. Huwag mo ang pangit ang tunog ng Midja Queen. Bawal Midja Queen. Oh, pangit. Lalo na pag Tita medyo Shawi. matigas yung pagkasabi mo, pangit talaga pakinggan. Okay na si Tita Shawi. Tita Shawi. Wow. Alright, so we will see you once again next Thursday on your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, Staying Alive.
bless you all. To God be the glory. Peace. Ooh, lamig. Skirt. I feel good, good, good. Bye-bye po. Good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, Bye-bye, Jay. good, good, good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve my Serve, oh yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit.